Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Heto, tinuluyan na ang pamilya, sindikato at mga alipores nakahanap ng katapat. Matapos ang matinding birada ng mga alipores ni Duterte dahil sa pagpapakita ng suporta ng mga dating kalaban ng mga Marcos sa politika, abay heto, kahanap ng katapat itong mga Duterte. Halos pinaiyak ng isang Marcos supporter matapos magpaulan ng katotohanan sa pamilya Duterte. Alam mo, sa totoo lang, yung panawagan ni BBM na unity, yung pagkakaisa, hindi po mali yun. Bakit? Paano unlad ang isang bansa kung lahat kaaway mo? Kaya yung mga DDS galit na kung bakit ang mga kakamping katulad kay Kiko Pangilinan, kay Sharon Cuneta, at kung sino pa na nandoon sa event, sabi nila, grabe si BBM, pati yung mga Liberal Party, yung mga kakamping, yung mga Aquino, kaibigan na nila. Bakit? Masama ba makipagkaibigan? Masama po yung pumatay ka na walang rason. At masama din po yung magnakaw ka. Mas masama yung makipag-away ka. Paano uunlad ang isang bansa kung lahat kaaway mo? Wala kang magagawa kung ayaw ng tao sa'yo. Bakit? Nasilip at dilat na ang mata ng taong bayan kung anong ginawa ng pamilya ninyo. Hindi tulog ang taong bayan, Sara. Kada na lang may issue. Krimen, sugal, shabu. Dawit ang pangalan nyo. Sinong Pilipino na gusto kayong iboto? Pagdating sa drug smuggling na 11 billion, sangkot ang kapatid mo at asawa mo. May reaksyon ba kayo? Wala. Pagdating sa West Philippine Sea, ni utot na mga Duterte, wala kaming narinig ni isa. Sa tingin nyo may tao pang buboto sa inyo? Ang mga bumoto sa inyo, yung mga DDS na bobo. Pagdating sa Pogo, sangkot pa rin ang pangalan nyo. Pagdating sa korupsyon, dawit mga Duterte. Sa tingin nyo may buboto pa sa inyo? Kung ako sa'yo, Digong, magawa ka na lang ng libingan mo, magkape ka na lang. Huwag ka na tumakbo, Mayor, tapos pupunta ka sa inyo, iyak-iyak ka dyan sa mga barangay. Hindi sanay ang tao, Digong, na umiyak ka. Tapang-tapang mo, umiyak ka, tangina mo, untok yung ulo mo eh. Ayon naman sa isang political analyst na dapat tuluyang parusahan ang mga Duterte, lalo na sa mga tambak na ebidensya. Abay delikado ang makamarcos, lalo na ang taong bayan kung makakabalik pa ang mga Duterte sa kanilang kapangyarihan. Yung pinag-uusapan natin na fundamental issue nitong ex-president na nasa gitna ng isang criminal syndicate, grand criminal scheme, no? Kung yan ay hindi dadalhin sa logical conclusion, kaso, impeachment ng anak, ICC, at sila ay magsusurvive beyond the midterms, yung possibility na bumalik yung mga halimaw na yan, na mas malalaki ang pangil, mas maraming papatayin, ay lumalaki. No? Imagine mo kung makakabalik yan, na tinawag nga ni Congressman Acop na nasa sentro ng napakatinding criminal syndicate. Tapos magsusurvive sila sa beyond the midterm, magkakaroon sila ng momentum, at yung gobyerno magiging early lame duck. At yung mga iba na mga kaalyado natin, na mga politiko, na ina-underestimate yung ganyang klaseng panganib, yung ganyang klaseng threat, no? Para sa kanilang political calculation to get a little more votes, no? Sa midterm, no? Ay lalong nagiging mapanganib yung ating kinabukasan, no? At ikatlo, lalo na kung makabalik yung mga halimaw na yan, ay talaga magiging probinsya tayo ng ating kapitbahay na superpower. Huwag kalimutan yun, na kaalyado or actively sinusuportahan nitong mga halimaw na ito na involved sa criminal syndicate. Kailangan wag din natin i-underestimate yung ating mga kongresista na bagamat hindi court of law ang kongreso, hindi ibig sabihin nito na ito ay walang basihan. Dahil nga sa patuloy na pag-usad sa impeachment ni Inday, abay nagbabala ang isang makaduterte sa Kongreso at sa ating Pangulo. Ikaw tambang, yung Quadcom, tangina nyo, itigil nyo yan, akala ninyo siga kayo. Isasara namin kayo. Hindi kami natatakot sa inyo, kayong matakot sa amin. Taong bayan, matakot kayo sa amin. Because we can do a lot of things that you never can imagine. Great kami. Tangina nyo. Kasi, panay magnanakaw kayo. Baka bulin pa impeachment. Pag inabol nyo, mayayari kayo. Pwpersahin nyo, ha? Tarantado kayo. Warning yan, ha? Warning. Ipilit nyo impeachment ni Inday Sara, kami kalaban nyo. Okay lang yun, fair, di ba? Congress, BBM, AP, PNP. Pero kung matitigas ang kokote nyo, di nyo papasin yung taong bayan. Good luck. Good luck sa inyo. Can you repeat that, Mr. Speaker? Tagalogin ko po. Aware po ba tayo na yung Section 21 po, ito po ay tinitake up po dun sa amendments natin sa RA 9165 in the committee. Kaya nga po, Mr. Speaker, kailangan natin balikan at bilis-bilisan po ang problema po natin sa Kongreso.
Kaya po tayo napupulaan ng mga kababayan natin. Napakarami natin mga batas na kailangang ayusin, subalit hindi po naaayos, kaya kailangan po natin bilis-bilisan. Kung ito po ay na-take up, sana po ay mabilisan pa para kagad po ito ay ma-review at magawan po natin ang paraan dito po ay kahilingan ng mga kasamahan po ng ating Fourth Estate, Mr. Speaker. Tama po. Napakaganda pong suggestion po niyan. Since kayo po ay malakas po sa Senado, baka pwede po sila pong sabihan ninyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. At yung pong privilege speech niyo kanina, pagtanggal po ng media, personalities, pag dumarating ang inventory time, pag mayroong babaybas, wala na po sa provision. Pagdating ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. But for now, we really have to look into this, maybe push on and convince our counterparts in the Senate to pass this law immediately. Matatagalan pa po tayo kasi dadaan pa po tayo ng eleksyon. Pag hinintay po natin na umabot kayo ng Senado, ay isang taon na naman po yun. Congratulations po at inamin nyo na talagang panalo na kayo sa Senado. I'm very happy that a colleague of ours will be in the Senate soon. Pero ibabalik ko lang po, Mr. Senator, na ito pong hinihiling ninyo na tanggalin natin or i-amend natin sa Provision 21 of RA 9165, matagal na po naming tinabaho ito sa aming komite at tinanggal po talaga po namin to. Ang tanging hiling namin, katulad din ng hinihiling ninyo, sana nga po mapabilis natin ito sa Senado dahil Senado po, hindi ko alam pero baka pwedeng kayo na po magsalita. Baka pwedeng kayo na mag-privilege speech pakisabi na bilis-bilis na po para itong hinihiling natin na ma-amend itong Section 21 ay matapos na. Alam niyo ho, I will just have to correct my colleague. Hindi pa po ako senador, Your Honor. Ako po ay isang mambabatas, ako po ay isang representative. Hindi pa po ako senador. Do, tumatakbo po ako senador. Nais ko lamang po linawin na ako po ay isang congressman. Correct. Ako po ay member ng ACT-CIS party list at hindi po ako senador. Baka ang inyo po ibig sabihin, yung aking po nakatatandang kahuya po, siya po yung senador. Pangalawa, kaya ako nga po pinapabilis-bilisan para marinig po tayo sa Senado. Nabilis-bilisan po nila dahil ito po ay hindi pa naman batas. Habang ito hindi pa po batas, ala hong saysay ang pagre-review, wala hong saysay ang pagtanggal ho natin ng section na yan, Section 21, kung hindi pa naman po ito batas. What I am trying to point out, Mr. Speaker, I guess we have to do something about it. And para marinig ko, kaya ho tayo nagka-privilege speech para marinig po tayo sa Senado na we are waiting for the decision, Mr. Speaker. If I can only do a privilege speech in the Senate, then I will do so. Unfortunately, I'm still here, a member of 19th Congress, Mr. Speaker. Salamat. Salamat, Mr. Congressman. Sinabi ko lang po yung sinabi niyo na gagawin niyo pagdating niyo po sa Senate. Inulit ko lang. But Mr. Congressman, we do something about it. We have done something about it. In the committee level, ito pong Section 21 na hinihiling ninyo ay wala na po. Alam niyo ho, Mr. Speaker, ito po ay nasa committee level at tulad po ng sinasabi ko, kaya ko nga po I am pushing for it. Bilis-bilisan po natin. Marami po tayo mga batas na pending po ngayon. Hindi lang po itong 9165. Marami pong kailangang revisahin, reviewin. Kailangan lang po natin ay bilisan po dahil ang taong bayan ay nag-aantay po at hindi po tayong ika nga ay pwedeng manahimik o kaya mag-relax dahil po nakatingin po sa atin ang ating mga kababayan at gusto po nila na bilisan ang pagpasa, pag-review, whatever, ang ng mga batas po natin, Mr. Speaker. Therefore, Mr. Speaker, I think the correct manifestation should be, since the requested section is to be amended, and it has been replaced already, Mr. Speaker, is that the correct manifestation should be, we request that the Senate should fast-track this House version of RA 9165. That, I think, is the correct manifestation, Mr. Chair. I will take that, Mr. Speaker, but what I am saying is that the reason why I stood up today to remind not only our members here, but also our counterpart in the Senate, because I am sure they're also reviewing what we're doing here and watching us to fast-track
Kung meron man, kung nandyan na po sa kanilang mga kamay, na bilisan because we cannot dictate them. We can only suggest, Mr. Speaker. We can only tell them and inform the public that we already did this. Tama po ang ating kasamahan na sinasabi niya pong ni-review na po yan, inalista po yan, para malaman po ng taong bayan na wala na po yan, wala na sa kamay natin yan po, ay nasa kamay na ng Senado para bilis-bilisan po nila. And that is the purpose of my privileged speech this afternoon, Mr. Speaker, my dear colleague, sir. Thank you, Mr. Speaker. I thought amending Section 21 was the main thrust of the privilege speech. I didn't know it was to fast track the House version of 9165. But nevertheless, Mr. Chair, yun na rin po ang hinihiling natin. Since yung nire-request po ng colleague natin na tanggalin po sa Section 21 yung pagsama ng media kapag po nag-iimbentary sa mga bypass, sa mga nahuli na ay wala na po sa committee level. Wala na po, pumasa na po sa atin. Sana po, another privilege speech from our good colleague will tell the Senate, bilis-bilisan niyo naman, kasi binilisan na po namin. I wish I can, we will do that, Mr. Speaker, para makarating po itong ating mensahe sa kanila. Hindi naman natin pwede sila pong utusan, Mr. Speaker, kundi tayo lamang po ay pwede nating sabihin na nag-aantay po tayo. Kung naipasa na po natin dito sa Kongreso, then ang problema po ay nandoon. I guess we'll have to do or I have to make another privilege speech, Mr. Speaker. We shall await the next privilege speech. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Congressman.